Bakit hybrid aswang? Kaya kong baguhin yung kulay ng mata ko, kaya kong manakot, kaya kong mag-ibang anyo, hindi ako kakain ng tao. May puso ako, bubuhayin ko yung tao, kukunin ko yung cancer nito. Kasi kaya kong mag-exhibition, medalya, kaya hiwaan ka sa kamay, sugatan, barilin. Pag ikay nasasaktan, broken hearted, gustong mag-suicide, I make sure na makakalimutan nila yung nakakasakit sa kanila. Pinaka-worst yung talagang buhangin na yung lumalabas sa katawan pero dun pa rin siya sa grupo niya ng relihiyon. Ayaw niyang iligtas ko siya pero yung pamilya gustong iligtas ko siya. Bakit po nakukulam ang isang tao? Una, may kasalanan. Pangalawa, nakainggitan. Pangatlo, kailangan niyang mamatay para maagaw yung partner, yung asawa, yung jowa. Pag bata naman, kasalanan ng parents, yung bata ang pagtitripan. Kasi yung bata walang protection, yung parents may suot na agimat. Ganon. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi there. Ako si Glory Jane Jantolea. Muli ay nakikilala sa iba't ibang larangan bilang hybrid aswang, albularyo, orange Jeremy. Nakatira ako sa Pasig City pero ang trabaho ko ay paikot-ikot, Pampanga, Nueva Ecija, Mount Banahaw. Meron din sa iba't ibang lugar dito, from Malabon hanggang sa mga probinsya. Aklan, Capiz, Samar. Ayan, maraming pinag-uusapan tungkol sa pangalan ko sa iba't ibang channel, sa iba't ibang game show. Tsaka patuloy pa rin ang pagtulong ko ng libre sa tao. Madalas, manggagamot, kung minsan, iba ang pinapagawa sa akin. And po, Miss Glory Jean, no? Sa pangalan niyo po, ang dami na ngayong mga description na nakakabit sa pangalan niyo. May manggagamot, may mangkukulam, may agimat, may pakikipag-usap sa mga espiritu, hybrid aswang. Oo. Paano niyo po na-discover po na may kakayanan po kayo sa ganito pong klase ng mundo? Bata pa ako, sinabihan na ako na merong potensyal, merong mundo ng manggagamot na nag-iintay sa akin. Kaya kailangan kong mag-aral ng maayos, kailangan kong salubungin ang aking tatahakin. At higit sa lahat, maging maayos na albularyo. Sagasaan ang mga peking albularyo o ang mga overpriced sealer. So parang advocacy yan na yun bago namatay yung lola ko. Ibig sabihin yung mga matatanda na nakikilala ko na nagtatawas, naghihilot, at mababago yung mundo kasi maraming pagbabago. Patuloy sa pag-ikot yung mundo. Patuloy ko daw na makikita ang mga nanghuhula na magugunaw yung mundo. Pero patuloy to. Parang naglalakad ka, gumagapang ka, humihiga ka ulit, tapos tatayo ka ulit, gagapang ka ulit, hihiga ka ulit. Patuloy, parang bata. Pero babalik sa pagkabata hanggang mamaya pa. Pero yun, ang mundo ay paikot-ikot. Hindi to hihinto, hindi magugunaw. Salubungin ko raw yung mga taong nanghuhula, salubungin ko yung mga tao na nanggagamot, at yung mga tao na merong ginagawa na tama at mali. Yun. So, bata pa lang po kayo, parang nasabi niya sa inyo na may Oo. potential po kayo. May potensyal na salubungin ang lahat at baguhin ang sirkulo ng mundo sa larangan ng manggagamot o underworld. Kasi pag underworld, di ba, kasama na dyan yung mga aswang, elemento, yung mga manghihilot na may kakaibang pamamaraan, hahawakan, hindi, sa salamin, di ba? Ano po yung parang first encounter niyo po or first experience niyo po na na-realize niyo na, ito talagang calling ko, yung sa panggagamot? Kasi nagpapaanak ako nung bata ako, 8 years old pa lang. Kasi uso naman kasi noon na 9 years old nag-aasawa na yung mga, 'di ba? 9 years old hanggang sa tumanda, loyal na mag-asawa. Ang naabutan ko noon yung mga nanganganak. Ang nanay ko yung nagpapaanak. Nagpapaanak pero may sapi, nagpapaanak pero may something na kakaiba. Kailangan kong salubungin ang mundong ito. Tapos sabi ko parang iba, pabago ng pabago ang mga may nagkaroon ng gadget, nagkaroon ng mga bagay na may kinalaman sa imposible. O, 'di ba? Nung nagkaroon ng mga gadget, nakikita ko na na-upgrade din ang albularyo. Dati telegrama, damit lang ibibigay sa'yo, pausukan mo. Tapos, eto na 'yon.
eto na yung mundo. Lumalabas na sa pelikula yung upgraded healer, albularyo, ritualista, ibibigay mo lang yung pangalan, birthday, larawan, na noon damit lang, senelas lang, 'di ba, nagagamitan na ng mahika. So, sinabi sa akin na pabago-bago ang mundo pero ang manggagamot nag-a-upgrade. Parang dati bahay kubo, ngayon condominium, high-rise building. Kung naiintindihan, ang binibless mo noon bahay kubo, taniman, ballpen pag mag-e-exam, mga libro kapag nag-aaral, at higit sa lahat, nung panahon na yon kakaiba. Bibigay mo 'di ba yung pangalan, telegrama per number yata or per words, 5 pesos. Ngayon, para makapasa sa exam, pupunta sa simbahan o makikinig sa YouTube at ipagdadasal yung ballpen, yung sarili, yung libro para makapasa. Kumbaga kung dati po traditional 'no, ta's nung Oo. nag-transition na po tayo yung tinatawag natin ngayon na Oo. digital age, puwede na ring digital din po ang Oo. panggagamot, Kasi ganyan. ultimo house blessing, okey pausukan mo, okey ganito magpausok, magsimula ka sa pintuan, papunta sa banyo, papunta sa taas, tapos bumaba, iwan ang kandilya sa labas, isaboy ang asin, online nagagawa na kahit saang bansa, tapos ang albularyo nasa bahay lang. Gano'n din ang pagpapasapi, kailangan lang ng may assistant para pasapiin, na may malakas ang loob para kausapin ng namayapa o ang gumagambala, ayan. Nung una Ngayon niyo pong na-discover po yung mundo po na ito kasi ano siya, kakaiba po siya. Kakaiba po siya. Nung una niyo po itong na-discover, ano po yung naramdaman niyo? Natakot po ba kayo or na-excite po ba kayo? Hindi, ang naisip ko is merkado. Nakita ko ang mukha ng Quiapo, nakita ko ang mga matatanda na walang benta, nakita ko na merong cellphone puwedeng magbenta, nakita ko na puwedeng i-deliver ng LBC, ng JNT, hanggang sa lumitaw si Shopee, si Lazada, si TikTok. Nakita ko na umuunlad ang kapangyarihan ng underworld, ang dilim, ang liwanag umuunlad. Ayun. Ayun na yung exciting part. Nandun na yung makikita mo na nasa TikTok naka-live siya hanggang sa naging pelikula. Tinanong ako bago igawa ang isang pelikula na may kinalaman sa kapangyarihan. At inarkilan nila yung gamit ko. Inarkilan nila lahat ng agimat ko. Hanggang sa nasabi ko na, umuunlad na talaga. Nagbabago ng nagbabago hanggang sa nakita ko dati hindi nakapagtapos ang albularyo. Ngayon, nag-aaral. Marami, may Ingleserong albularyo, pinupuntahan tayo ng Banyaga. Yun nga, yung pinopromote ko na kumbatero, yung kanina na anak-anakan ko, sabi ko nga, 'di ba? Sabi, ito anak-anakan ko. Nagkakaroon na tayo ng mga estudyante ng pagkakakilanlan na kung saan sa abroad, coven ang tawag. Dito naman sa atin, estudyante, guro tayo, o 'di ba? Mentor. Ayan, na nakakatuwa. So isa-isahin po natin, Miss Chloe, yung ano 'no, yung mga bagay or mga description na nakakabit sa pangalan niyo. Kasi 'pag sinabing manggagamot, isa po kayo sa mga pangalan talaga Oo, na very lumilitaw. prominent po, eh. Hindi, Opo. kasi 'pag sinabi mong manggagamot, hindi lang online, tatawagin, may iba kasi manggagamot, may bayad. Ako naman kasi charity. Punta ka sa'kin, bigyan kita ng agimat. Punta ka sa'kin kung kaya mo, okey. Kung hindi, sabihin mo bibigyan kita ng agimat. Kaya lang yung iba sadyang abuso. Alam naman nila na binibili ko yung produkto. Bibilhin ko yung bracelet, bibilhin ko yung medalya, papasuot ko sa kanila. Pero yung iba talagang malupit. Sinasamantala nila yung kabaitan. Pero tayo naman ay sinusuklian naman sa ibang paraan. Ang inaano ko lang is 'pag sinabing manggagamot, kombatera, antingera, may agimat, may medalya, may panyo, may t-shirt o tsaleko, may nakalagay sa ulo, pandong, itak, haring bakal. Ayan, haring bakal, ilaga, PBMA. 'Pag sinabing manggagamot, nagpapasapi, nagku-cure ng cancer, nagku-cure ng ubo, sipon, nagtatawas. So, dun ako nakilala sa unang lapat, kaya lang naglitawan din ang mga scammer, sumabay din sila sa daloy. Dahil sabi ko, malinaw akong magsalita, binabaybay ang Tagalog, hindi nag-i-Ingles. Kaya lang, um, sinabayan din ako ng mga nag-aaral ng kolehiyo nakapagtapos at naging albularyo. Sabay-sabay din kami. Kaya sabay din ang mga hindi nakapag-aral, no read, no write na albularyo na mula sa nakaraan
na sabi ko baguhin natin ang sistema ng underworld. Yung mga matatanda, no read, no write, pero albularyo, kabisote. Ngayon naman, mga nakapagtapos, doktor, anak ng doktor, albularyo. Pero may kakayahan, may kapangyarihan. Baguhin. Hanggang sa nagkaroon ng mga tinatawag na matataas at mababang antas. Mga generic at branded healer. So bilang guro, ipinakilala ko na, eto may generic healer. Eto may branded healer. Mahal ang gamot, mahal ang langis, mahal lahat ng produkto. Eto libre, pwedeng ibigay. Pero donation o palimusan. Yan po, isa-isahin po natin yung mga distinct na abilities nyo po or kakayanan nyo po. Kasi isa po sa mga bagay na pinaka-curious po ang mga viewers natin na malaman kung ano po ba talaga yung ibig sabihin po ng hybrid aswang. Hybrid aswang, kung sa biro, pwedeng makita na nakakatakot o pwedeng makita na ipagtatanggol ka para sa katatakutan. So, hybrid, hindi naman ibig sabihin kakain ng tao. Albularyo pa rin naman ang gusto ko ipakilala. Kaya lang, common ang albularyo, common ang manggagamot. Sagasa pa rin ang hybrid aswang kasi siyempre kahit saan, pag may buntis may aswang. Madaling marinig, madaling hanapin. Pag tiningnan mo, pag kinlik mo sa Google, hybrid aswang, lilitaw kagad yung mukha ko. Albularyo, nagre-ritual, nagbabalik. Kung hindi siya babalik, syempre may mararamdaman siyang kakaiba. Syempre both sides, liwanag at dilim. Higit sa lahat, ayaw umuwi. Sige, gamitan ng dilim. Ang ganda, no? Pagka sinabing hybrid aswang, gusto ko yung pangalan nakadikit sa akin. Kasi may nagsabi, taga Malabon, sabi niya, hala, hybrid aswang to, may kakaiba. Kasi kaya kong mag-exhibition na yung medalya, kayang hiwaan ka sa kamay, sugatan, barilin, yung kapangyarihan sa kabal. Ipinakilala yung mukha ng agimat. Pero pinagkakitaan, sabi ko sa'yo, sinabayan ako ng walang puso. Sinabayan ako ng mga sakim. Ang masasabi ko lang, ang generic healer, although bihira, walang boses, ayaw magpakilala, nanatiling may puso. Pero hindi lahat din naman ng branded walang puso. Maraming branded ng may puso. Kaya lang syempre, puhunan, di ba? Puhunan para bumili ng produkto. Kaya lang yung presyo minsan, kailangan sana maging makatao. Yung usual po kasi natin or parang common belief po natin pag sinabing aswang yung mga nakita natin sa Oo. comics, sa mga TV na yan, nangangain ng tao, nahati sa dalawa, o kaya yung parang may mga pangil, nagbabago ng anyo. May ganito din po ba kayong abilities po? Na-interview ako sa iba't ibang pamamaraan ng mga journalist na bakit hybrid aswang? Kasi kaya kong baguhin yung kulay ng mata ko, kaya kong manakot, kaya kong mag-ibang anyo. So, in which lumalabas ako sa iba't ibang documentary na nakakatakot. Ang mga dokumentaryong nakakatakot na nakahilera mula sa Google na nagsasabing nakakatakot ako, na nagpapakitang gilas. Kaya lang hindi ako kakain ng tao dahil para sa akin may puso ako, bubuhayin ko yung tao, kukunin ko yung cancer nito at gagamutin ko yung mga nasa bingit basta kaya ng puso ko. Pero may iba kasi na sadyang kailangang mamaya pa na dahil oras na. May iba na comatose na kaya kong gisingin. Sila rin naman ang tumutulong sa akin para mas makilala ng tao. Tuwing may mambaba sa akin na hybrid aswang, kumakain ng tao, may magsasabing, kinuha niya yung cancer ko, hindi yan totoo. Ibig sabihin, gusto lang niyang gamitin yung salita para iligtas kayo. Na kung saan, kung nasa dilim ka, may liwanag, di ba? Kung nasa liwanag ka, pwedeng ikaw yung dilim kasi ang tinutulig sa mo, yung nasa dilim na may liwanag yung puso. Kumbaga po, mas pinili niyo po yung Tumulong ng tao. tumulong at manggamot po. At pinili ko pa rin yung pangalang hybrid aswang para makilala nila. Pero para sa akin, hindi pwedeng mapunta to sa kahit sino, sa anak ko, sa pamangkin ko, sa apo ko, kundi ako lang ang magtatanga nito. Pero ang puso ay para sa tao. Tutulong, makatao, at makadiyos din. Mas gusto ko pa rin ang hybrid aswang kasi kahit hindi ako kakain ng tao, tutulong ako sa tao. Paano po ninyo na inherit po? Or paano, namana niyo po ba ito or lahi po ba ito? Merong mga kamag-anak na nakikita kong aswang. Pero para sa akin, sa aming angkan, wala naman. Ako lang yung nakita ko na may kapangyarihan, may kakaiba sa dilim. May mga lolang na mayapa na merong kakayahan na ayaw kunin ng anak. Kinuha ko, pinag-aralan kong mabuti at gagamitin ko sa mabuti. At kung gagamitin ko sa masama, syempre para maging masaya ako kasi
masyado akong kuwela, masyado akong Jeprox. Alam ng teacher ko alam ng nursery teacher ko, elementary and high school na meron akong kakayahan and until now, may lumalapit sa'kin para tulungan sila. Oh, 'di ba? So, sabi niyo po kanina na mas pinipili niyo pong gamitin po yung kakayanan niyo para po sa mabuti. Kapag po may mga tao pong lumalapit sa inyo, ano po yung common cases po na, gusto po nilang ihingi ng tulong sa inyo? Malas ba yan, sakit o kulam or ano po? Hindi, parang halos araw-araw, "Ate, meron akong kapitbahay may pagka-black magic, tulungan mo ko." So, alam ng may gagawin ako. "Ate, ang asawa ko ayaw umuwi, ayaw magsustento. Ate, yung mahal ko, pakiritwalan, gusto ko mahalin niya pa ako ulit." Tumutulong ako sa kahit anong paraan. "Ate, may sugat ako. Ate, nalaglag ako sa hagdan, bukol, yung buto lumabas sa likod." So, ang gagawin ko is isang klase ng mahika para ibalik sa dati yung katawan na yun, yung kaharap ko pero ibabalik ko sa dati. So, sila rin naman ang nagbibigay ng testimonial, yung sinasabing subok ko na yan, na kung merong, gagawa ng masama, magsasalita about me ng masama, may tao rin namang nagtatanggol. Minsan nga kahit kaibigan ko, sisiraan ako, pero may magtatanggol yung mga ginagamot ko ng libre. Naniniwala ako na bakit libre yung gamutan ko kasi isang araw kakailanganin ko sila, tutulungan nila ako. Ipagtatanggol nila ako laban sa mga, nagsasalita ng masama laban sa akin. Marami kasing, nagsasalita ng masama na kung titingnan mo yung puso, mas masama pa pala sa akin. Kapag po humarap po kayo sa mga cases na ganito, kunwari po may lumapit sa inyo sabi, Miss Glory, Jean, ano po yung asawa ko po ayaw magsustento, ganyan, magpapakulam, ganyan po. Paano niyo po na-ve-verify na yung mga sinabi niya po sa inyo is Tinitingnan ko totoo ang po? bawat anggulo, nagiging kaibigan ko sila. Sinasabi kong tawagin mo na lang akong mama, tawagin mo na lang akong nanay. Nagsisimula sa kwento. Unang-una, tulungan mo ko. Ang sagot ko, magkwento ka. Magkwento ka, mag-usap tayo. Pangalawa, ang negosyo ko pabagsak, may kalaban ako sa negosyo. So, magkwento ka. Bigyan mo ako ng litrato. Bigyan mo ako ng pruweba. Pero kung minsan may lumalapit sa akin na may masamang puso, gusto kong mawala yung biyenan ko. At pinagawa niya yun sa akin. At nung namatay, ang daming taong umiyak. Nagulat ako, napakabuting tao pala yung ginawa ko. Pero yun yung pagkakamali na habang buhay kong pinagsisisihan. Nag-sorry naman ako, inamin ko sa pamilya na ako yung gumawa. Pero hindi daw sila nagagalit. Sinabi nila na baka oras na rin, hindi ka rin gumawa. Ramdam daw nila na wala akong ginawa. Mahal nila ako at naiintindihan nila ako. Pero yung nagpagawa, ayaw nila dun. Nasuklaw sila. Kasi masama ang puso. So, ibig sabihin po, nakadepende rin po sa intensyon ng tao, sa puso, Oo. sa puso Pero niya po. nagkaroon ng pagkakasabay. Oras niya na, sabay na yung kanyang manugang ay nagpagawa. Ayun. May mga cases po ba kayo na hindi na talaga siya kinaya or hindi niyo na po natulungan? Pag yung sinulid ng buhay, hindi mo na kayang dugtungan, bumibigay lalo na kung may sapi na ng elemento. Meron kasi na ang hibla ng buhay niya talagang iyon May iba na pwede mo pang dugtungan pero may karma, may paniningil, may parusa. Hindi mo pwedeng labanan ang sinasabing tadhana ng Diyos Ama. Pag itinadhana ang buhay mo at pinapakialaman ng iba, yan talaga ay hindi maganda. May kapalit. Pero pag itinadhana ng Panginoon na mabuhay yung tao, kahit sabihin na natin na stage 4 cancer, o sabihin na natin na nagki-chemotherapy na, sira na ang sistema, kailangan mo nang ihingi ng sakripisyo at higit sa lahat magpapatawad sa Panginoon. Merong cancer of the blood na lumapit sa akin na siya daw ang breadwinner, kailangan niya pang mabuhay. Sabi ko, gagawin ko yung kaya ko. Kung mahal ka ng Panginoon, para buhayin mo yung pamilya mo, mabubuhay ka pa. Pero, kung hindi, tanggapin natin yung katotohanan na eto yung oras mo. Higit sa lahat, ang Panginoon pa rin ang, di ba, nasusunod. Pero nabuhay pa siya ng 5 taon kahit meron siyang cancer. Meron din akong kaibigan, may AIDS. Pero nakuha pa rin na naging negative siya. May HIV, may AIDS. Sabi ko, Panginoon ko, milagro. Nawala. Maaring nagkamali ang mga papeles o nagkamali ang mga, di ba? Pero detalyado yun, ilang beses.
sabi ko, ang Panginoon pa rin ang nasusunod, may milagro. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Mahal tayo ng Diyos, yun ang naniniwala ko. Kahit hybrid aswang ako, kahit nasa dilim ako, inilalaban ko na may milagro. So kapag may mga experiences po kayo na ganyan, kasi life and death po ito nung usapan po Laging natin. life and Yes. death. Ano po yung nagiging effect po nito sa inyo sa tuwing nakakapagpagaling po kayo ng tao? Masarap magpagaling ng tao. Kaya lang hindi mo rin naman alam kung hanggang kailan kayo okay. Kasi marami kong napagaling na nadali ng paninira ng kapwa na bagong kaibigan. Maraming taong masamang puso, gumagawa ng masama para pagkasira ang isang pagkakaibigan. Para sa akin, masarap manggamot. Masarap gamutin yung taong gusto ng kagalingan. Pero minsan, mas masarap gamutin yung hindi mo nga kilala, na-scam sa iba, solid yung pananalig. Na kahit anong sira nila, buo pa rin kayo. Kaysa dun sa ginamot mo na kaibigan mo, na pag nagsalita yung iba ng paninira, nagkakasira kayo habang buhay. Habang buhay ano. Hindi po kayo nanghihina, Miss Glo? Yung, mayroon kasi mga ganun mga nanggagamot. May Tas iba parang- nanghihina pero ako hindi. Kasi ang advocacy ko is libre. Ba't ako manghihina? Ang nasa isip ko kasi is ilaban natin. Halos sa isang araw, kung manghihina siguro sobra. Pero naisip ko, paano manghihina? Ang pananalig ko sa Panginoon ay solido. Siguro masasaktan ako sa pag-ibig na kung ano man ang meron ako. Pero sa mga tao na tinutulungan ko, malabo. Kasi establisado na yung pangalan at pagkatao ko. Kung meron mang mananakit sa akin, yun yung mga taong naging kaibigan ko na siniraan ako. Di ba? Mas manghihina ako doon kasi lahat ibinigay mo mula kamay, balikat at pagkatao pero sinira ka. Mas nakakapanghina yun kaysa sa ginagamot mo oras-oras, araw-araw, mga pamilyang gusto mong ibalik, mga missing person na gusto mong ibalik, mga negosyong gusto mong iangat, di ba? Mas wala pa ring tatalo sa mga taong minahal mo na siniraan ka at kinagat ka, sinaksak ka sa likod. Yun ang masasabi ko, di ba? Paano niyo po pinoprotektahan po yung sarili niyo sa tuwing humaharap po kayo sa mga cases or instances na nanggagamot po kayo? Sinisigurado ko na walang video. Siyempre protektado, siyempre para hindi nila alam kung anong pamamaraan. Minsan ipo-post mo konti lang. Paano yung sinabi mong protektahan ang sarili? Siyempre lilimitahan mo, lalagyan mo ng boundary. Hindi ka masyadong close. Hindi mo rin papangalanan kung sinong mangkukulam para hindi magkasakitan. Kasi pag nalaman niya na yung nangkulam sa kanya, kamag-anak niya, biyenan niya, at hindi mo na pag-aralan ng sitwasyon, abot ba ng utak niya to, abot ba ng pinag-aralan niya to, magkakasira. Siyempre, magkakaroon ng sakitan. Iwasan natin at protektahan ang pangalan natin. Upang mapanatili yung magandang imahe. Hindi katulad, di ba, ng iba. Kung babae, okay lang, di ba? Pero kung lalaki, at may ginawang masama sa mga babae, pangit. Ang babae, mapaprotect siya. Siyempre, sa edad, sa panahon, sa pagkakakilanlan, sa puso. Ang babae ay babae. Pero kung ang babae may masamang reputasyon, pangit din, di ba? Di ba? Kung mabuti ang reputasyon ng isang lalaki, walang ginawang masama, mamamatay siya na tinatawag nating merong, di ba? Pagpapahalaga. Mamamatay siya na maraming tao na pupunta sa burol niya. Para sa akin, ang proteksyon ay ang mga tao na nananatili sa likod ko, nananatili sa lamesa ng buhay ko. Yun ang para sa akin. Pero yung mga tao na nakakasakit, ang mga tao na alam ko na pagdating ng panahon ay hindi ako titingnan, yun ang mas masakit. May mga cases po ba kayo na nung nagawa niyo po yung isang bagay na yun po, nanggamot kayo ng isang taong yun po may sakit or kinulam or anything po na need ng panggagamot niyo po. Ano po yung isang experience or case na pwede niyo po ma-share sa amin na napatunayan niyo na ganun po kayo kalakas or ganun po kakapangyarihan po yung ability niyo po? Ay yung sobrang laki ng leeg niya, wala siyang pera. Ang sabi ko, hindi siguro meron akong masama ring intention din kasi sabi ko sobrang laki ng leeg. Tapos alam ko naman talaga na chismosa siya sa lugar. Pero bago ko siya gamutin, sabi ko sa kanya, ilalive ko. Pero matuto kang hindi magchismis, hindi manira ng kapwa. Para sa akin, achievement na pumayag siyang i-live, pumayag siyang kunin ko yung bukol ng naka-live hanggang sa magpantay. Para sa akin, okay yun. Maganda yun.
Umimpis po yung Oo, nang naka-live. Nakiusap ako tsismosa kasi pinaparusahan ng Panginoon, 'di ba? "Oo, gagamutin ko 'yan pero tigilan mo 'yan pero ila-live kita." Ano. Tapos meron ding, mag-ina, walang-wala talaga sila. It's in San Pablo, Laguna, in Santo Niño. Wala talagang pera, nasa isip na paoperahan, pinatingnan, may bukol talaga dito. Ang pakiusap ko, "Papayag ka ba bata na i-live ko?" Para patunayan na kaya kong kunin yung bukol bilang hybrid aswang. Sinabi ko sa kanya na hybrid aswang ako, tatanggalin ko yan, maniwala ka sa'kin. Kung yung bata nga natatanggalin pa. Na hindi, what I mean is, meron talaga 'di ba ang aswang pagka may buntis, nakukuha yung bata, nawawala sa tiyan. Yun naman ang ginawa ko, ginamit ko sa mabuti. Yung bukol dito, yung babae na may 11 years old na anak na may cancer, maraming bukol dito sa dibdib, tinanggal na yung dibdib pero marami pa ring bukol. Pinatunayan ko na kaya kong dugtungan yung buhay niya. Pinatunayan ko na kaya kong sabihin na kukunin ko lahat ng bukol mo para maalagaan mo pa yung 11 years old mong anak. Ngayon 17 na yung bata. Parang parang sa'kin sabi ko, "Salamat po Panginoon, 17 na yung bata. Kung oras na niya, sana Panginoon ko kayo pa rin ang liwanag ko." Gano'n. kumbaga parang panalo na sa inyo yung Oo. gano'ng mga cases na Marami pa rin. Meron pa ring successful. baog, sinabi ng doktor na baog, pero ngayon nakakadalawang anak na. Umiiyak sa'kin, "Ate sabi ng doktor baog ako, baka ako iwan ng asawa ko." "Hindi, dito ko alagaan kita." Ngayon 2 na yung anak. Parang gano'n. Ninang pa ako, oh, 'di ba? Ano po yung mga common reasons po? Kasi may nabanggit po kayo kanina na yung may bukol po sa leeg ay pinarusahan ng Panginoon. Paano niyo po nasasabi na, "Oh, itong kaso na 'to pinarusahan 'to, itong tao na 'to, kinulam, itong tao na 'to Oo. talagang natural Hindi, lang niya bantad talaga nasakit." siyang tsismosa dun, Bantad talaga siyang tsismosa, kilala talaga siyang tsismosa. Kaya nung hinawakan ko siya, may pakiusap sila, i-live ko. Pakiusap din ng mga kasama kasi tsismosa kasi yan, gamutin mo pero i-live mo, ipahiya mo. Hindi ko naman siya pinahiya totally, sinabi ko na, "Oh, huwag ka ng manira ng kapwa. Pinarusahan ka ng mga tao dito, sobrang laki." Pero ni-live ko na, tinanggal ko. Paano niyo naman po nalalaman, Miss Glo, kapagka ang isang sitwasyon ng isang, case niyo po is, product ng pangkukulam? Obvious naman kasi may mga mukha talaga mukhang tsismosa, mukhang magnanakaw, mukhang tarantado, yung mga gano'n. Kasi gano'n, pagka-product tapos, sobrang bait, sobrang uto-uto, siyempre tapos inagawan ng jowa ta's kinulam. May mga sugat, madalas sugat sa paa, sugat sa leeg, alopecia. So, ang pinanghawakan ko na isang araw ipagtatanggol ako nito. Kasi hindi ko 'to siningil, hindi ko sinamantala yung kabaitan nito, ganyan. Tapos alam ko na kaya siya ginanyan, sobrang bait. Tapos yung isa, Miss Dubai pa siya. Talagang sunog na sunog yung balat niya. Alam kong kinulam siya kasi obvious naman, laging obvious 'pag kinulam. Walang findings ng doktor, walang makita yung doktor, lahat ng test ginawa na. Ayaw maniwala sa albularyo, bahala ka. Pero sabi ko, isang healing water lang. Tubig, picturean mo. 'Pag nainom mo't nagbago yung sugat mo, go ako sa'yo. O bumunta ka rito, bumaba ka rito galing sa abroad at papasapiin ko sa'yo para malaman mo yung pangalan. Kaya lang minsan di ko talaga binibidyo yun. Kayo mag-video kung gusto niyo ilabas, go. Kung hindi, go pa rin. Basta wag niyong wag niyo ko idadamay. Kasi siyempre ngayong alam niyo na kung sinong mangkukulam, wag niyo nang ipangalandakan. Baka mamaya siyempre 'pag talikod ko bigla ka pa ring kulamin, di ba? Gano'n. So, puwede niyo pong malaman kung sino po yung Oo, nangkulam? may proseso naman, nagpapasapi. Pero madalas, para malaman, ayokong i-vi-video kasi siyempre unfair naman yun. Puwede naman kasing magdemanda na, "Oy, hindi ako yun, baka mamaya paranoid niya lang yan sinabing ako." 'Di ba, mga gano'n. So, pangit. Ibig sabihin, hayaan mo lang na malaman nila, hayaan lang na merong suspect pero walang video. Para 'pag gumaling ka, tama na, manalig ka sa Panginoon. Kasi kung ang payong mo ay pananalig sa Panginoon, hindi ka makukulam. O kung sobra ka lang bait pero wala kang pananalig sa Panginoon at kinulam ka, pinabulok yung paa mo, pinabulok yung kamay mo, nilagyan ka ng bukol sa katawan, basta walang findings ng doktor, yun ang inilalaban ko. Sa cases niyo po na na-handle, ano po yung parang sabihin nating top 3 na reasons po kung bakit po nakukulam ang isang tao? Una, may kasalanan. Pangalawa, nakainggitan. Pangatlo, kailangan niyang mamatay para maagaw yung partner, yung asawa, yung jowa. Yun na para sa'kin, 'pag bata naman, iba-ibang level, 'Pag bata naman, kasalanan ng parents yung bata ang pagtitripan. Kasi yung bata walang protection, yung parents may suot na agimat, gano'n. So, naawa ako 'pag yung magulang umiiyak na sa akin. Pamangkin ng artista,
isang taon na raw nabulok yung paa. Wala daw makagamot na doktor. Ayaw maniwala sa albularyo. Sabi nila i-try nila ako, lumabas ako sa TV napanood. I-try na daw nila ako. 1 month nilang sinabing i-try ako. Dun sa ika 1 month, piniem ako. Pero bulok talaga yung paa ng bata. Sabi ko, sige, try nyo lang. Wala namang masama kung magagamot ko. Healing water ininom, yung kalahati ng tubig, di ba, pinicturan. Kasi ayoko masyadong magpakita ng muka. Siyempre, hybrid aswang, itatago mo yung mukha mo, di ba? Hybrid aswang masyadong common. Gusto ko kasing titiktok lang ako, ganun. So, kinabukasan, yung tubig, di ba, isang baso, yung una, ininom, yung kalahati, pinanghugas sa sugat. Bulok na yung paa talaga. Walang findings ang doktor, sabi sa sugar daw, sa kung ano. Tapos, kinabukasan, nangitim yung sugat, nagbalat. So, binigyan nila ako ng pagkakataon, ng time na pumunta doon. Tapos, nang pumunta doon, dinasalan ko ulit. After 7 days, wala na talagang trace. Ayun pa, aside po dun sa, yun nakwento niyo po yan, yung nabulok yung paa. Ano po yung parang sa tingin niyo masasabi yung parang pinaka nakakadiri or parang pinaka-extreme na way or pamamaraan ng pangkukulam na ginawa sa isang tao? Minsan kasi, dahil sa relihiyon, sila ang tinatawag na punteriya. Hindi naniniwala sa krus, hindi nagdadasal. Ayaw ng dasal ng natural na dasal ng Panginoon. Gusto magdasal lang, salamat ganito bilang, o pang-recess na dasal. Sabi ko, pinaka-worst yung talagang buhangin na yung lumalabas sa katawan, pero dun pa rin siya sa grupo niya ng relihiyon niya. Hanggang sa namatay siya, ayaw niyang maniwala sa albularyo. Pero yung pamilya niya, Katoliko. Tinaas lang niya yung kamay niya, tapos sinigurado na ako'y nakasakay na. Pumunta kasi ako doon. Pumunta ako doon para gamutin siya, binayaran ako. Pilitin ko daw na dugtungan yung buhay ng taong yun. Pero yung tao, ayaw niyang maniwala sa albularyo dahil sa relihiyon. Sabi ko, hindi ko na masisisi yan. Pero pagtalikod ko at pagsakay ng sasakyan, pagtaas ng kamay niya, pagbaba patay na siya. Ayaw niyang iligtas ko siya, pero yung pamilya gustong iligtas ko siya. Ginawa ko yung kaya ko, pero ayaw niya. So, nakadepende rin po talaga sa pananalig nila at saka sa puso Oo. po nila kung pwedeng, may kakayanan kayo, pero nakadepende rin po sa kanila yung kung hahayaan nila kayo na gamutin sila. Oo. Tama Katulad po, no? nung isang babae na sobrang laki ng muka, ayaw niyang magpagamot dahil may nakasakay sa kanyang elemento. Walang makita ang doktor, pero ang laki ng muka. Sabi ko, imposible na walang makikita yung doktor, ang laki ng muka. Patanggal yung dito sa muka. Sabi, hindi, nakadikit na raw sa gano'n. Di sabi ko, di sana sinabi na lang na cyst siya or something. Ayaw na, hanggang sa tinanggihan ng doktor. Tapos, pinapunta ko doon, may nakasapi. Ayaw naman ng pamilya na gamutin ko siya. Pamilya naman, pero siya gusto niyang magamot. Pero ako'y pinagtatabuyan ng pamilya. Pero siya, willing siyang gamutin ko. Yun naman ang problema. May nakasakay palang elemento. Kinukuha na siya ng elemento. Yung pamilya, hindi, non-believer. Pero siya ang naniniwala. Mahirap din kaagaw ang paniniwala, ang pananalig, ang mga tao sa paligid. Minsan habang nanggagamot ka, lalaitin ka. Minsan habang nanggagamot ka, kung ano-anong sasabihing masakit sa'yo. Habang nagbe-bless ka ng bahay, ang daming sinasabi. Although libre naman yung bless ko. Tapos magpapabless sila sa iba, tapos biglang nasunog yung bahay, be, kabog yun, be. Binibless ko yung bahay, nakita ko kasi masusunog siya. So, nag-offer ako na i-bless ko yung bahay. Pero ayaw niya dahil hybrid aswang daw ko, ganyang kemerot. Nagpa-bless sa iba, nasunog naman yung bahay. Sabi ko, sino mas magaling sa atin sa prediction, di ba? Ninanong ko, pero lesson learned na sana sa kanila na pag nag-offer sa'yo ang isang tao na may kakayahan, tapos inayawan mo, ganun pa rin. Either a blessing or a lesson. In-English ko pa yun, ha? Ayun po, may nabanggit po kayo kanina, Miss Glo, na yung may healing water. May Yeah. tuturing din ba to na form of agimat po, yung tubig? Or paano nyo po ma-describe po sa viewers natin kung ano talaga ang meaning po ng agimat at kung para saan po ito? Ang agimat kasi maaring tanso, panyo, damit, o kung ano man. Parang ganyan. Pero, ang tubig lang naman ay tubig ng buhay. Lunas, sabi nila lasa daw, Fuji ba yun na imported na tubig ng Japan? Sabi naman ng iba, lasang batis. Pag may kulam naman, lasang kalawang, lasang mabaho, lasang ganyan. Lasang malansa. Sabi ko naman, gamutin kita everyday. Ganyan. Yan ay
tubig na merong tinatawag na buga. Hindi naman masasabing kung ano man yan, pero iyan ay salamangka, espesyal. Hindi yan anting na susuotin mo, kundi iyan ay tubig ng buhay na iinumin mo. 'Di ba sa katawan natin nananalaytay ang dugo. Pag dehydrated ka, ang payat mo, kulang ka sa tubig, dry ka. Pero pag ang tubig nalatay sa iyong bibig, nalatay sa iyong balat, pag naligo ka, ay kay nalilinis. 'Di ba? Ang puso naman kasi natin ay maaring sa mabuti sa masama. Pero pagka na-evil eye ka at healing water ang ginamit sa'yo, ikay mahihimasmasan. Pag ikay nasasaktan, ginagawa ko to ha. Pag ikay nasasaktan, broken-hearted, gustong mag-suicide, may nag-o-offer sa kanila na magpa-healing water ka sa akin. I make sure na makakalimutan nila yung nakakasakit sa kanila. I make sure na yung tubig ay sobrang tamis para makalimutan ng depression, maging yung sakit. Kung minsan, pag open ng cellphone, pag na may tumatawag sa akin, nagbibigti na. Sabi ko, inom ka tubig. Kasabay ng inom ng tubig, pinapakalimot ka sa kanila kung ano man yung nakakasakit sa kanila. Hanggang sa hindi na nila naalala kung ano yung masakit. May mga cases po ba kayo na masasabi natin na ang isang tao pwede pa rin niyang maprotektahan po ang kanyang sarili kahit wala po siya nung agimat? Oo naman, ang pananalig ang importante. Hindi ibig sabihin na agimat sasandalan. Ang mahalaga pa rin yung pananalig. Hindi lahat may agimat. Kahit sa ang bansa, hindi lahat may agimat. Maaring ang puso mo lamang kung umiilaw, kung mabuti ka, kung may pananalig ka. Yun pa rin. Kahit ang hybrid aswang, kung ang puso mo ay mabuti, hybrid aswang ka with the heart, di ba? Yung mga napag-usapan po natin, Miss Glo, more on ano siya no, sa yan, mga kulam, mga pinarusahan, o kaya talaga unfortunate na meron silang nararanasan na ganun sa buhay nila. How about naman po sa usapin po ng mga spirito or mga multo po? May kakayanan din po ba kayo makakita po ng mga ganito? Oh, yan ang negosyo namin talaga noon. Mga haunted house na binibili, mga haunted house na talagang may nakatira tapos ang mahal ng benta, tapos biglang nagmura kasi nakitang may gumagalaw, may multo, ganyan, o bahay ng mga pari na binibenta na kailangang gutayin. Makikita sa live ko na may mga bahay na may mga puno sa loob na kailangang ritualan bago putulin. So may mga multo daw na nakatira. Recently yan, meron. Para sa akin, kailangan mong malaman kung anong multo, kung anong elemento siya sa loob ng bahay. Unahin na sa bahay, unahin na sa eskwelahan, di ba? Ang mga bata, nasasapian. So, ayan, papasok ang albularyo o ang hybrid aswang. Kasi, pasasapiin, kakausapin, paparusahan, ikukulong sa bote, di ba? Hindi lahat ay magagawa ng isang araw. Pero may iba, kayang-kaya kahit saglit lang. O, pupunta ako dyan. O, okay na, wala nang multo, natangay ko na. Pwede nang putulin ng puno, pwede nang ayusin ng bahay, pwede nang gibain ng bahay at buuin ulit. Lalagyan mo kasi yung bahay ng 4 na sulok ng medalya, riritwalan, paduduguan ng manok kung kailangan. O ang office, maraming office ang kailangan na paduguan. Maraming bahay ang kailangang ayusin. Hindi lang sa feng shui kasi espiritista rin naman gumagawa nun, di ba? Filipino na espiritista. Kailangan na ayusin yung bahay. Hindi lang mimisahan yung bahay. May mga bahay na dapuan ng aswang na kailangang ayusin, di ba? Pag ang bahay, ang lahat ng tao nagkakasakit, kailangan ng albularyo, hindi lang pare. Nahahati nyo din po or na-distinguish nyo po kung ang multo or spirit or any element po is mabuti or masama po? Oo, makikita mo sila sa pamamagitan ng pagdating mo doon parang ang bigat. Pagdating mo doon parang ang liwanag ng bahay, ang swerte nito sa negosyo. Tapos makita mo may multong nakatayo, tinutulungan kayo ng mabuting multo. Ganun. Tapos makikita mo may frame, yung frame na to galing to sa ganito, ganyan. May mga istorya lahat ng nasa bahay. Makikita mo yung pintuan may tatak, may mga nakasulat, may nakadikit sa pader. Siguro yung albularyong naglagay nito swerte. Tapos magugulat na lang ako, may bungo. Yung pala negosyante, yung bungong yun, nagbabantay sa negosyo ng matanda na kailangan kong kuhanin. Kasi yung karaniwan sa bahay, may bungo talaga noon bilang bantay ng bahay. Na ano nyo din po, parang nalalaman nyo rin po na yung isang multo po na yun is, paano po yun pinapasapi nyo po sa buhay na Nakakausap. tao? Pwede rin kausapin. Ate, may tatawag sa akin. Ate, tingnan mo nga tong bahay na to kasi parang parating may nagsasalita sa banyo kahit wala.
tingnan mo, papakinggan mo. Gusto lang niya ng kandila, sindihan mo para umalis siya diyan o manahimik siya, mag-akit na siya ng swerte. Para sa akin kasi ang isang bahay mas maganda kung merong tinatawag na siksik-liglig na swerte. Kung ang bahay naman ay nagdudulot ng sakit sa mga bata, sakit sa lahat ng nakatira, kailangan mong pausukan 'yan. Kung ang bahay naman talaga ay salbahe ang multo na nakatira doon at nakita mo, ay Diyos ko, nakatayo siya sa pintuan, lahat ng matutulog dito talagang babangutin, mamamatay. Hanggang sa maging abandon yung bahay dahil napatay niya lahat ng nakatira dahil may na-massacre pala dun dati o kailangan mong i-bless. So, yun ang mga kailangan. Hindi lang pagpapasapi, kundi pag-uuri ng estilo ng bahay, pintuan, hagdanan, at kung sino yung mga kapitbahay. Kasi kung minsan yung evil eye sa kapitbahay, nagdudulot din ng negatibo sa loob ng bahay. Kaya napapansin ko, ang dark ng bahay. Yung pala may mga tao sa labas na mangkukula, masamang puso, humihiling ng masama. Kaya kailangan mo pausukan yung bahay, paduguan, o kung di man paduguan, pangit naman kasi ginagawang negosyo ng ibang paduguan. Na dati, ang pagpapadugo sa bahay ay kung sino ang nakatira siyang magpapadugo sa bahay. Ngayon, naging negosyo, pangit din. Kaya, ganun. Nahahalata niyo din po ba, like kayo po kasi may kakayanan po kayo na makita po na, ay may multo dito, may May espiritu masama, din, may may mabuti. masama, may mabuti. Paano naman po yung ibang tao? Naniniwala po ba kayo na lahat po ng tao ay may kakayahan po na makaramdam or makakita po ng mga ganitong elemento? Hindi lahat, May iba ini-ignore nila, Yung iba may calling pero ayaw nila kasi mas gusto nilang mabuhay ng normal, ng patas, magtrabaho. Yung iba naman gusto nilang magkaroon para dagdag kita nga naman kasi 'pag nag-albularyo malaki na rin ang kita, gano'n. So, para sa akin ang tao ay, halo-halo. Halo-halong emosyon, halo-halong kaisipan. May gustong makakita pero ayaw pahintulutang makakita, may ayaw makakita pero may kakayahang makakita. Nakakalito rin, 'di ba? So, paano po malalaman po ng isang normal na tao or sabihin na natin na wala talaga silang Kakayahan, interest oo. na i-explore yung kakayanan po nilang makakita? Paano po nila malalaman na ang isang lugar o sabihin na natin yung bahay nila is meron pong presence or signs na meron pong elemento na nandun? Katulad ng sinabi ko, may bahay na dire-diretso ang kamalasan, laging lugi sa negosyo paglipat mo. Kung ito'y nangungupahan o kung ang bahay ay bagong bili mo pero pabagsak ang negosyo mo, parang ang bigat ng bahay na 'to. O ang bahay na ito ay laging may namamatay, maaring isinumpa ang nakatira dito dati, 'di ba? Kung ang bahay naman ay walang humpay yung swerte, magandang multo ang nakatira, kaya dire-diretso yung swerte. Pero ang bahay na parating madilim, parating walang ilaw, parating may nag-aaway, tapos hindi interesado sa kapangyarihan na merong nakatira sa bahay, merong nagdudulot ng pag-aaway ng mag-asawa at paghihiwalay, may mga ganong bahay. Kailangan, kung wala silang interesado, may mga taong nagsasabi sa kanila, mga fortune teller na nagsasabi, may kaibigan na meron, alam mo yung bahay mo parang may nakatira lagi, nakatayo sa pintuan sa labas na nagdudulot ng pag-aaway niyong mag-asawa. Naririnig namin gano'n. May mga tinatawag na may third eye na mga kaibigan. Sila rin ang nagsasabi na, hindi ko kasi alam. Bakit kami nag-aaway? Walang kabagay-bagay. Araw-araw mula nung nalipat kami dito. Sabi, pausukan niyo. Paparin niyo o di kaya paalbularyo niyo yung bahay para hindi kayo mag-away. Tapos 'pag naalbularyo, hindi na sila nag-aaway, wala nang nagdudulot ng masamang enerhiya. So, ibig sabihin po pala yung pagkakaroon po ng third eye is hindi po siya para sa lahat. Hindi para Opo, sa hindi po. lahat. Meron pong mga tao na yun po, nabiyayaan sila ng ganong kakayahan na makakita po. So, dahil nga po hindi hindi ang mundo pong ito is hindi po talaga siya para sa lahat. Ano po yung gusto niyo pong maintindihan po ng tao tungkol po sa ganito pong klaseng mundo? Um, na ang mundo ay isang napakagandang mundo para sa lahat, na ang mundo ay napakalawak, 'di ba? Hindi puwedeng iyo ang mundo na para sa normal, meron ding paranormal. Na para sa akin, tanggapin natin kung anong gusto ng Panginoon sa atin, kung tayo para sa magtrabaho habang buhay o kung para mag-enjoy habang buhay o kaya ay para sa underworld na kung saan maghahanap ng hindi nakikita, hindi nararamdaman. O pagkakitaan ng pagtulong sa kapwa o maging bukas palad sa pagtulong sa kapwa dahil sa kapangyarihan. Mas magandang alam mo kung saan ka nakatayo o anong entablado ka nararapat. Katulad ng doktor, para alam mo ang forte mo, kung ikay para sa bata, ikay para sa lahat, o ikay para sa babae, di ba? Midwife, doktor, OB-GYN, o para sa ipin, ganun lang yun. Ang mundo ay para sa lahat. Ang mundo ay para sa kapangyarihan o sa walang kapangyarihan. Para sa may ikatlong mata, walang ikatlong mata.
para rin sa dilim at sa liwanag at sa mga gusto ng hindi nakikita. Oh, tama. Paano naman po sa mga tao na until now po, hindi po talaga sila naniniwala or 100% po silang, "Ano ba 'yan, kalokohan lang 'yan, ang mga Oo. albularyo na 'yan, hindi 'yan totoo, kalokohan lang 'yan." Ano po masasabi niyo po sa kanila? Mabuhay na lang sila ng masaya at huwag pakialaman ang kabilang mundo kasi 'pag nagkaroon ng tinatawag na ekshibisyon ng kapangyarihan, pak na pak sila, gano'n. Hindi, hayaan na lamang na mabuhay ng patas. Hayaan sila sa kanilang komento sapagkat ang kanilang opinyon ay para sa kanila. Kumbaga parang respect din po na Hindi kung naman ano. kailangang respetuhin mo kung binabastos mo ang may kapangyarihan. Ang problema kung pinitik ka tas wala kang magawa. Yes po. Ano naman po, para po sa final po natin na ano po 'no, tanong. Oo. Ano naman po ang masasabi niyo po sa mga tao na nararamdaman nilang meron din po silang kagaya po ng inyo na meron silang unique na kakayahan at meron silang kakaibang, talento na manggamot, ayan po katulad po nung sa inyo. At gusto po nila na mag-grow po sa ganitong calling. Ano po yung masasabi niyo sa kanila or maa-advice niyo po sa kanila sa kagustuhan po nilang pumasok sa ganito pong mundo? Katulad ng lagi kong sinasabi, ito'y parang isang pintuan para sa lahat. Kapangyarihan para sa mabuti at masama. At higit sa lahat, isang mulat na kaisipan upang tingnan mo kung anong nasa dako pa roon. Kung makakahakbang ka ba doon o matatakot ka. Kung curious ka, maraming pangyayari. Maraming mga bagay na hindi alam, ang posible at ang imposible. Para sa akin, para sa mga gustong mag-aral nito, bakit hindi, di ba? At para sa mga hindi pinaglaanan na makapag-aral nito, ngunit alam naman ng Panginoon na gagamitin mo sa masama, ay nako, magsisisi ka bandang huli. Sapagkat meron tayong tinatawag na panahon ng karma at panahon ng pag-ulan ng biyaya. Walang mintis, wala ring makakaligtas. Tama naman, di ba? Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!